Bago ko sisimulang ibahagi sa inyo ang aking karanasan, nais ko po muna kayong batiin ng isang mapagpalang araw sa lahat ng nakikinig sa channel mo. Isang magandang araw, Sir Seth. Tawagin niyo na lamang po ako sa pangalang Brian, taga Negros. Ang kwentong aking ibabahagi sa inyo ay tungkol sa karanasan ng aking ama. Ibabahagi ko po ito sa parang ang aking ama na rin ang nagbahagi sa inyo. Ako si Lance. Ang kwentong ibabahagi ko ay nangyari noong dekada 80. May gitna sa 20 ang edad ko noon. Hindi ko nababanggitin kung saan ang eksaktong baryo ng pinangyarihan. Sa kadahilan ng magpasa hanggang ngayon, dito pa rin ako naninirahan. Nang mga panahon na yon ay todo kahit ako sa pagtatrabaho, gawa ng may sakit ng dinaramdam ang aking lola. Ako lamang ang tanging inaasahan niya. Bata pa lamang kasi ako ay hiwalay na ang mga magulang ko noon. Kung kaya't ako at ang bunsong kapatid ko ay kay lola po niyang naninirahan. Siyang nagpalaki sa amin at lahat ng pwede niyang pasuking trabaho ay pinasok niya noon. Mapalaki niya lamang kami ng maayos at maibigay ang mga pangangailangan namin. Kaya naman noong nag-edad ng 70 si lola po niyang at nagkasakit, ako naman ang nagdoble kayod para mabigay ang pang-araw-araw na gamutan ng lola ko. Dahil sa kinakailangan kong sistentuhan si lola sa gamutan niya at kailangan ko ring gastusan ng kapatid kong babae sa pag-aaral niya noon. Kung kaya't madalas ay ginagabi na ako na uuwi sa bahay namin. Idagdag pang mag-iisang oras mahigit din ang babiyahin ko pauwi ng bahay. Malayo kasi sa kabiasnan ng baryo kung saan ako naninirahan. Kaya naman madaling araw pa lamang, aalis na ako. Gabi na rin kung nakakauwi. Isang araw ng Sabado, wala akong pasok sa trabaho. Nasa bahay lamang ako kasama si Lola Punyang at ang kapatid kong si Janice noon. Habang nakaupo kami sa balkonahit nagkikwentuhan at nagpapahangin, ay napansin kong titig na titig ang kapitbahay naming matandang babae sa kapatid kong si Janice. Noong una, babaliwalain ko lang sanang ginawang kakaibang titig ng matandang yon. Pero noong mapansin kong tila ba hindi na maganda, kinalabit ko na si Lola Punyang at tinanong kung kilala niya ba ang matandang babaeng nakaupo sa labas ng kapitbahay. Nako, wag mo nalang pansinin yan. Ganyan talaga kung makatingin ang matandang yan. Akala mo'y kakatay ng tao. Paano ba naman kasila? Paano hindi ko mapapansin yung matanda? Grabe kung makatingin kay Janice. Kala mo lalamunin ang buhay. Hayaan mo na lang. O siya nga pala, kamusta ng trabaho mo? Ayos ka lang ba sa trabaho? Ayos na naman la. Wala namang naging problema. Yung mga kasamaan ko sa trabaho, mababait sila eh. Ganun ba? E di mabuti naman kung ganun. Hindi ka ba nahihirapan? Hindi naman po. Magaan lang naman yung trabaho ko kaya ayos lamang. Huwag kayong mag-alala. Mabuti naman kung ganun, apo. Hindi ko na kailangan pang mag-alala pagdating sa trabaho mo. Ang inaalala ko na lang ay yung pag-alis mo ng napakaagat. Halos tulog pa ang mga taot. Kung minsan, uuwi ka na ng alanganing oras. Tinanong niya pa ako kung nakakatulog pa ba raw ako ng maayos. Minsan kasi ay nagigis na niyang hating gabi na ako nakakauwi at aalis na madaling araw nun. Huwag ka masyadong magpapakapagod, apo ha. Paano na lang kung magkasakit ka? Huwag mong pababayaan ang sarili mo, iho. Ano ka na ba naman la? Huwag ka po mag-alala. Hindi ko naman pinababayaan eh. Nabaling na nga sa ibang kwentuhan namin. At hindi ko na napansin pa ang matandang babaeng panay ang pagtitig sa kapatid ko at kay Lola Punyang.
Nang nasa kalagitnaan na kami ng kwentuhan, dumating ang kaibigan kong si Andong. Nasa bakuran pa lamang ay nakita kong malapad ng pagkakangisi niya. Nanimoy may pinaplano na namang hindi maganda. O ano meron? Mukhang may binabalak ka na naman ah. Mas lalo lumapad ang kanyang pagkakangisi na tinanong ako kung may ginagawa ba ako. Sinabi ko naman sa kanyang wala. Bakit mo natanong? Tol, samahan mo ako. Samahan? Saan? Pupuntahan ko yung jowa kong si Annabel. Total, wala ka naman palang pasok bukas. Samahan mo ako mamayang gabi. Teka, may kasintahan ka na? Ba't di ko alam yon? Paano malalaman puro trabaho lang naman yung inaatupag mo. Kita mo na gurang ko na, wala ka pang katipan. Tukmol ka talaga. Ako na naman yung napagdiskitahan mo. Hayain mo lang akong pumunta sa kasintahan mo kung ano-ano pinagsasasabi mo Natawa naman si Andong nun. At nagwikang puwera biro ay kailangan raw niya ng kasamang pumunta sa bahay ng kasintahan niya. At ako ang una niyang naisip na isama. Kaya siya pumunta sa bahay. Nagbabaka sakaling naroroon ako. Sige na. Sasamahan na kita mamaya. Puntahan mo na lang ako dito mamaya kung anumang oras ang alis natin. Masaya namang tumango ang kaibigan ko tapos ay binalingan ng kapatid ko at kinamusta nun. Hinirapan naman siya ni Janice sa tinanong kung bakit siya nangangamusta kayong palagi naman silang nagkikita. Kalimutan mo na ba? Halos 1 linggo akong hindi nagagawi dito. Kaya kinamusta kita ngayon. Alam mo namang parang kapatid na rin ang turing ko sa'yo Sira ka talaga. Wala ka na namang magawa sa buhay Hirap na wika ni Janice. Sabay kinutungan si Andong. Kakamot-kamot namang tumingin si Andong na para bang nagpapakampi. Tinawanan niya na lamang ako at sinabihang huwag niya na kasing asarin ang kapatid ko. Dahil kahit kailan ay hindi naman siya mananalo dito. Oo nga napakamaton kasi nitong kapatid mo. Parang hindi babae. Aniya at tumupon at inabot ang plastic na dala-dala. Ano yan? Tanong ni Janice. Malamang merienda. Sige na, kunin mo na to at ihain mo na para makapagmerienda tayo. Ba't talagang hindi mo lang ako inaasar ha? Inutusan mo pa talaga ako. Malamang. Alam nga naman ako ang pupunta sa kusinyo para ayusin yung meriendang dala ko. Mag-isip ka nako. Hindi yung puro ganda lang. Mas lalong sumimangot ang kapatid ko. At agarang kinuha ang plastic na may lamang merienda. Padabog na pumasok sa loob ng bahay para ayusin ang pagkain. Nang makaupo naman ng maayos si Andong, sa hindi sinasadya ay natanaw niya ang matandang. Kanina pa nga panay-tingin sa kapatid ko at kay Lola Ponyang. Siya nga pala, Lola Ponyang. Hindi ba bantog yung matandang yan dito sa baryo natin? Bantog? Anong bantog ang sinasabi mo, Andong? Tanong ko. Sa mahinang boses ay sinabi niya sa aking, hindi pa ba raw nakakarating sa akin ang balitang bantog na aswang ang matandang nasa labas ng kapitbahay namin. Mga ilang linggo na raw yung pinag-uusapan ng mga kapitbahay. Dahil sa minsan isang gabi umano ay may nakakita sa matandang nasa silong ng bahay ng isa sa mga kapitbahay niya. Alam mo ba kung anong ginagawa ng matandang yun, pre? Nanlalaki ang mga matang wika sa akin ni Andong. Ano? Nakatingala habang inaamoy-amoy ang buntis nating kapitbahay na noon sumasakit yung tiyan. Parang manganganak na. Magsasalita pa sana si Andong nang agaran siyang tinampal sa noo ni Lola Ponyang sabay sabi ng, Hoy bata ka, magdahan-dahan ka nga sa mga pinagsasabi mo. Baka mamaya ay marinig ka ng matanda. Makasuhan pa tayo. Aray ko naman po, Lola Ponyang. Sakit naman.
Kakamot-kamot sa noong wika ni Andong at sinabi niya pang hindi naman raw siya makakasuhan dahil sa totoo namang narinig niya ang pinag-uusapan ng mga kapitbahay. Mas lalo naman siyang pinanlakihan ng mga mata ni Lola at sinabihang magtigil-tigil na sa pinagsasasabi nito dahil sa wala namang nakakapagpatunay na aswang talaga ang matandang kapitbahay namin na yon. Kung tutuusin kasi, kahit naman raw sino ay pwedeng sumuot sa silong ng bahay. Baka namang nagkataon lamang na may hinahanap umano ang matandang yon. Hinahanap? Huwag mo akong pinaglolo ko, Lola. Sige nga, ano naman yung hinahanap ng matandang yun sa silong ng kalagitnaan ng gabi, aber? At ito pa, Lola, ha? Silong ng ibang bahay. Bakit hindi na lang silong ng bahay nila yung suungin niya, di ba? At dun maghanap kung ano man yung hinahanap niya. Napapaisip naman ako at napasambit sa sariling, oo nga naman. Ano nga ba ang ginagawa ng matandang yon sa silong ng ibang bahay? Sa 10 oras pa ng gabi. Isa pa sa ikinapagtataka ko, kung pagmamasdan mo ang matandang nakaupo ay napakapayat niya. Purong butot balat na lamang. Humpak na humpak rin ang pagmumukha nito. At sagad kong makahinga na animoy, konting pagkakamali niya lang ng paghinga. Parang mamamatay na. Parang isang bulati na lamang yata ang hinihintay pumirma at tiyak ay lalamunin na siya ng kalupaan. Pero kapag naman sumasapit na ang kadiliman, makikita mo na lamang itong nakakapaglakad na ng maayos at kumikilos na parang walang dinaramdam o sakit nun. Di ba, Tol? Kahit ikaw hindi ka makapaniwala, ano? Aminin mo sa akin na maging ikaw man, kumbinsido rin may ginagawang kababalagan talaga yung matandang yan. Saan ba kasi galing ang taong yan? Bigla na lang sumulpot dito sa baryo natin, di ba? Simula nang dumating yan, nagsimula na rin kumalat dito sa lugar natin yung usap-usapan tungkol sa aswang eh. Di ba? Yung mga namiminsala ng alagang hayop na nagkakandamatayan. Siya yung tinutukoy at pinaghihinalaan ng karamihan. Hoy, tumigil na kayo dyan. Baka may makarinig sa inyo. Saway ni Lola Ponyang. Hindi pinakinggan ni Andong ang sinabi ni Lola. Hinarap niya ang lola ko at tinanong kung ano nga ba talaga ang lihim ng matandang yon at kung saan ito galing. Sa mahinang boses ay sinagot siya ni Lola Ponyang para matigil na ang pagdadaldal nito at hindi na magtanong-tanong pa. Ayon kay Lola, sa pagkakaalam niya ay taga-Romblon ng matandang si Manang Sita. Kaya siya napadpad sa baryo namin dahil sa pamangkin niya ang kapitbahay namin si Aling Belen. Pansamantala umanong nagbakasyon ito sa bahay ni Aling Belen noon. Nagbakasyon? Alam niyo ba kung bakit nagbakasyon yung matandang yan, Lola Ponyang? Tanong ni Andong. Abay, anong malay ko? Bakit ako ang tinatanong mo? Ikaw talagang bata ka. Tinalo mo pa yung mga batyaw nung kapanahunan namin ah. Batyaw? Anong batyaw, Lola Ponyang? Takang tanong ko. Batyaw? Yung bang palihim na nag-espiya sa mga kalaban? Nire-report ng taong batyaw ang nasagap ng balita doon sa taong pinaglilingkuran. Nakuha ko na po. Kumbaga, sa kapanahunan natin ngayon, chismoso no? Ewan ko sa'yong bata ka. Pinaliwanag ko na nga hindi mo pa inintindi. Natigil lamang ang usapan nung lumapit na sa amin si Janice. Inilapag ang merienda. Naging abala na kasi kami sa pagkain at hindi na muling napag-usapan pa ang tungkol sa matandang yon. Nang matapos ng magmerienda ay nagpaalam na rin si Andong. Uuwi na raw siya gawa ng baka hanapin na siya ng kanyang ina. Nakalimutan niya kasing may ipinapagawa pala sa kanya ang ina at tiyak na mayayari siya umano. Nang makaalis ng kaibigan ko, inaya na ako ni Lola Ponyang na pumasok na sa loob ng bahay.
Sinabihan niya rin ang kapatid kong pumasok na dahil sa mag-aalas 3 na ng hapon. Di ba may lakad pa kayo ng kaibigan mo mamaya? Maganda ka na para pagbalik noon ay hindi ka na mag-aligaga pa. Sinabihan ko siyang masyado pang maaga para maganda ako. Kako ay mauna na silang pumasok at mamaya-maya na ako noon. Magpapahangin na muna. Hindi naman sumang-ayon si Lola Punyang sa sinabi ko. Sa halip ay pinilit niya ako at hindi tinigilan hanggat hindi ako pumapayag na pumasok na noon. Pansin ko ring panay ang pagsipat niya sa matanda. At para bang umiiwas ito. Nga pala mga kagiliw, maisingit ko lang dito sa kwento na dating manghihilot si Lola. Halos lahat ng mga kabataang napipilayan ay sa kanya lumalapit. Bukod pa dyan, marunong din siya manggamot ng mga taong nabati at engkanto. Pero yung mga nayanggaw ay naswang. Ayaw niyang gamutin. O sa madaling salita, ayaw niyang mangialam. O ayaw niya magkaroon ng pakialam. Ang palagi niya kasing rason ay may mga apo siyang pinangangalagaan at ayaw na ayaw niyang may mangyaring hindi maganda sa mga apo niya. Dahil sa nababatid niyang sa oras na may ginamot siyang inaswang o mangingialam siya sa taong bibiktimahin ito, ay siya at ang mga apo niya ang babalingan ng mga nilalang na yon para gawa ng hindi maganda. Ayos lang sana umano kung siya lamang ang gawa ng hindi maganda nun o punteriyahin ng mga ito. Paano na lang kung ang mga apo niya, di ba? Ano na lang ang gagawin niya? Kumbaga, baka hindi niya makayanan. Balik tayo sa kwento. Nang mapansin ko ang kinikilos ng lola, tinanong ko siya kung may problema ba. Saglit na tumingin sa akin si Lola Punyang kasabay ng pag-iling. Halika na po. Pumasok ka na dito sa loob ng bahay. Hindi na nga ako muling nagtanong pa. Nauna na akong pumasok sa loob nun. Nang lingunin ko naman si Lola Punyang, nakita ko siyang panay ang pagbuka ng bibig at pagpitik ng dulong daliri na para bang may inuukit sa kawalan. Kapag ganun na ang ginagawa ni Lola, alam kong nag-uusal na naman siya ng mga inkantasyon at ipinapakalat na naman sa kabuuan ng bahay. Mukhang may nakikita na naman si Lola Punyang ng mga bagay na hindi nakikita ng mga ordinaryong tao kagaya ko. Nagtuloy-tuloy na lamang akong naglakad papasok sa silid tulugan at hindi na inalam pa ang mga kung anumang ginagawa ni Lola. Sumapit ng alas 5 ng hapon. Naghanda na ako. Alam ko kasing maya-maya lang ay darating na ang kaibigan ko. Matapos kong magbihis ay lumabas na ako ng silid. Paglabas naman ng silid nun, nadatnan ko si Lola Punyang na nakaupo malapit sa bintana at mukhang may malalim na iniisip. Napansin ko ring panay ang pagbuntong hininga nito. La, may problema ka po ba? Nagulat namang napalingon sa akin si Lola bago nagsalitang wala naman umano. Kung gano'n no, bakit napakatahimik niyo dyan? Nasaan po si Janice? Nasa kusina ang kapatid mo. Naghahanda na makakain para sa hapunan. Ilang minuto pang nakalipas ay natanaw ko na ang kaibigan kong nagmamadaling maglakad palapit. Nang tuluyan na makalapit ang kaibigan ko, hindi ko napigilang humagalpak ng tawa dahil sa postura siya at talagang nakakurbata pa. Anak ka ng teteng naman oh. Akala ko ba pupunta tayo sa bahay ng kasintahan mo? Parang nakapamburol ka yata. Langya ka talaga pre. Huwag ka naman ganyan. Alam mo namang kabadong-kabado ako eh. Napawi ang ngiti ko sa labi at nagtatakang tinanong siya kung bakit siya kinakabahan gayong kasintahan niya naman yung pupuntahan namin. Doon ko nga nalaman na ito pala ang kauna-unahang pagkakataong
Ipapakilala siya sa pamilya ng kasintahan niya. Kaya grabe talaga umano ang nervyos niya na nararamdaman. Saglit lang para. Parang nalalabuan ako eh. Matanong ko lang. Paano mo naging kasintahan? Kung ito pa lang yung unang beses mong pumanik sa bahay ng sinasabi mong babae. Malinaw na inilahad ni Andong sa akin kung paano niya naging kasintahan ng dalagang si Rosie. Matapos niyang ikwento yon, tumangutango na lamang ako at hindi na muling nagtanong pa. Nung aalis na sana kami, saglit akong tinawag ni Lola Ponyang. Nang tingnan ko naman siya ay nagmamadali siyang lumapit sa akin at may inabot. Bote ng langis yan, apo ha? Hindi ko na kailangan pang ipaliwanag kung anong klaseng langis yan. Alam kong alam mo na yan. Tinanggap ko ang maliit na boteng may lamang langis at inilagay sa bulsa. Tapos ay nagpaalam na. Paglabas ng bakuran, nakita ko si Manang Sita. Nakaupo na naman siya sa labas ng bahay habang nakatingin sa bahay namin. Langya talagang matandang yan, tol, no? Kung makatingin akala mo may saping demonyo sa katawan eh. Grabe kung makatitig. Pailalim. Bulalas pang wika ni Andong nang sandaling tumitig sa amin ang matanda. Siniko ko siya at binulungang hinaan ang boses niya. Dahil baka mamaya marinig pa siya ni Manang Sita. Mayari pa siya. Mamaya niya magulat na lang siyang bigla na lang sakalin ng matandang si Manang Sita ang leg niya. Tara na nga. Bilisan na nating maglakad baka kung ano pa yung masabi ko dyan sa bantog na aswang na yan. Wika pa nito. At talagang sinadya pang nilakasan ng boses para marinig ng matandang yon. Napapalatak na lamang ako at hindi na tumugon pa sa sinabi ng kaibigan ko. Sa pagdaan ng mga oras, naging maayos naman ang lahat. Matiwasay na nakaharap at nakausap ni Andong ang pamilya ng kasintahan niya. Kaya walang naging problema. Alas 9 na ng gabi nang nagpaalam na kaming uuwi na gawa ng medyo may kalayuan pa ang bahay namin. Tumugon naman ang mga magulang ng kasintahan ni Andong noon. Sinabihan pa kami nitong mag-iingat pag-uwi dahil nakaraan lang ay may nabalitaan silang hinabol ng aswang malapit sa palikong daan at walang kabahayan. Naku po, hindi po kami natatakot sa mga aswang na yan. Kahit narangin niya pa kaming dalawa hinding-hindi niya ako masisindak. Pagyayabang pa ni Andong. Ngumiti lamang ang ina ng kasintahan ni Andong samantalang ang ama naman ito. Sumeryoso ang mukha at hindi na umimik pa. Makaraan ng ilang sandali, naglakad na nga kami pauwi ng bahay. Habang naglalakad ay napag-usapan pa nga namin ang tungkol sa aswang na sinasabi ng pamilya ng kasintahan ni Andong at ang matandang bantog na aswang sa baryo. Hindi kaya iisa lang yung aswang na nanggagabala sa lugar natin? At sa lugar ng kasintahan ko, paring Lance? Ewan. Hindi ko alam eh. Hindi ko naman kasi nakita yung sinasabi nilang aswang. Tingin ko, isa lang yung aswang na tinutukoy nila par. Talagang humanda sa akin yung matandang yan. Oras na malaman kong siya ang nanggagambala sa lugar kung saan naninira ng my loves ko. Wika ni Andong. Pero Andong, paano kung yun nga'y matandang yun yung aswang? Anong gagawin mo? Simple lang. Nakita mo tong daladala ko? Tanong ni Andong sabay inilabas mula sa bulsa ang balisong. Bahagya naman akong umiwas sa kanya dahil sa kamuntikan ng tamaan ng bitbit niyang balisong ang braso ko. Anak ng magkakatetano pa yata ako sa oras na masugatan ako niyan. Hinahasa mo pa ba yan? Ilang linggo ko na tong hindi nahasa, Lance. Tamang-tama lang to. Kung di ko mapuruan yung aswang, pero matamaan ko, nako, mamamatay sa tetano yon. Sinadya ko talaga't hinayaang kalawangin yung balisong na to
para kung magkagipitan, patay kung patay. Muli ay umilag ako nang iwinasiwas ni Andong ang balisong na yon. Sinabi ko sa kanyang itago niya na ito dahil baka sa akin pa tumama. Makaraan ng ilang minutong lakaran at nasa bungad ng baryo na kami. Napansin kong parang namamasa ang bulsa ko kung saan nakalagay ang langis. Nang kapain ko yon. Basa nga. Mabilis na kinuha ko ang bote at pagangat ko. Nakita kong kumukulo yun. At anumang sandali ay parang puputok ng leeg niya. Andong, sandali. Wika ko. Bakit, tol? Hindi ko sinagot ang tanong niya. Sa halip ay inilibot ko ang paningin sa buong paligid at hinanap ang nilalang na naging dahilan kung bakit kumukulo ang langis na hawak-hawak ko. Ano yun? Bakit mo ako pinahinto? Basta, huwag ka na maingay dyan. Tugon ko at tinatak siya papunta sa gilid ng daan kung saan may malaking puno. Kagad kaming nagkubli sa malaking puno habang palihim na inililibot ko ang paningin sa buong paligid. Anak ng... anong ginagawa mo? Bakit tayo nagkubli dito ha? Mong sabing pinagnanasaan mo ako ha? Dapat talagang hindi ako magdadalawang isip na itarak tong balisong na hawak-hawak ko sa'yo. Balik ko, Andong. Manahimik ka na muna. Huwag ka maingay. Makaraan ng ilang segundo, nakarinig na kami ng sunod-sunod na tunog na para bang tunog ng tuko. Nung una ay malakas pa ang naririnig namin na yon. Pero habang lumilipas ang ilang sandali, ay pahina na ng pahina ang tunog na naririnig namin. Kaya naman pinilit kong aninagin kung saan banda ko narinig ang tunog na yon. Ilang sandali pa, may naaninagan akong bulto ng matandang babae sa hindi kalayuan. Nasa labas ng bahay yon. Para bang sumisilip-silip sa butas ng bintana ng nakatingkayad. Nung una, pinagmamasdan ko lamang ang taong nasa labas ng bahay. Ang buong akala ko, magnanakaw ito. Pero nang matitigan ko na ng maigi ang taong yon, bigla akong ginapangan ng kilabot sa katawan. Kitang-kita ng dalawang mga mata ko. Hindi tao ang nasa labas ng bahay. Para itong bayawak na nakadikit sa dingding, na para bang naghahanap ng butas na mapapasukan. Dahan-dahan akong naglakad papalapit habang nagkukubli para hindi ako makita at mapansin ng kung anong nilalang na yon. Sumunod naman sa akin si Andong at ang kaninang Andong na nagmamatapang kong magsalita, biglang natameme at napalitan ng kaduwagan. Panay ang paghawak niya sa laylayang damit ko habang nangangatog ang mga kamay. Maging ako man, aaminin kong natatakot din ako ng mga oras na yon. Hindi ko lang ipinahalata sa kaibigan ko. Sandali, bahay ni Ate Miranda yan Sambit ko, nang mapagtanto ko kung sino ang nagmamayari ng bahay. Buntis si Ate Miranda. Tiyak akong wala ang asawa niya dahil sa nabalitaan kong kakaalis lamang noon papuntang Maynila noong nakaraang linggo. Nakita kong parang nagpapalinga-linga na para bang may nararamdamang tao ang nilalang. Tapos ay gagapang na naman ito at maghahanap ng butas na mapapasukan. Nakakaamoy na rin ako ng sobrang baho sa paligid na animoy. Amoy na bubulok at patay. At tila ba may nagpasabog ng napakabahong amoy sa buong paligid noon. Naging maalinsangan na rin. Kaya mas lalo akong kinutuban. Pinagpapawisan ako at ramdam ko ang panlalamig ng kamay ko. Ang
Ang mas lalong nagpasindak sa akin at sandali akong natigalgal sa kinatatayuan ay noong biglang tumingin sa gawin namin ang nilalang. Kaya't nakita ko ang pulang-pulang mga mata nito. Nagbabaga sa dilim. Wasak ang malaking bungangang nanlilimahid ng malalapot na laway habang sumisinghot-singhot sa kawalan. Ewan ko ba, Sir Seth? Sa sobrang takot ko ng gabing yon ay hindi ko na napigilan ang sarili. Sumigaw na ako ng sumigaw sa mga kapitbahay. Sigaw ako ng sigaw ng katagang aswang. Dahilan, para mabulabog ang nilalang na yon. Mga kapitbahay! May aswang! Tulong! Aswang! Sigundang sigaw ni Andong. Para siyang batang nagtatawag at humihingi ng tulong. Nakita kong mabilis na kumilos ang nilalang. Gumapang na parang tuko paakyat sa bubungan ng bahay na sinisilipan niya. Mabilis na akong tumakbo at papalapit sa bahay at kinatok ng kinatok ang pintuan. Buksan mo yung pinto, Ate Miranda! Ate, ayos ka lang ba? Patuloy pa rin sumisigaw at humingi ng tulong si Andong nun. Hanggang sa ilang minutong nakalipas, bumukas na ang pintuan ng isa sa mga kapitbahay at nagtanong kung anong nangyari. Hindi ko na kailangan pang sagutin ang tanong dahil napasigaw na ito nang biglang may bumulusok papunta sa kinaroroonan ko. Pagbagsak sa lupa, isang matandang babae ang nakita ko. At yun ay walang iba, kundi si Manang Sita. Halos naaagnas na ang buong mukha nito sa sobrang kapangitan. Umaangil ito na parang pusa at walang tigil sa pag-atungal. Napaatras ako nun. Pero itong si Andong, nanigas sa mga tuhod sa kinatatayuan. Habang umaangil ang nakakapanghilakbot na nilalang. Dahan-dahan naman itong naglakad papalapit sa kaibigan kong nakatulala. Bago pa man ito tuluyang malapitan si Andong, dagli-dagli ko nang binuksan ang bote ng langis at walang pag-aalinlangang isinaboy sa nilalang na ilang dangkal na lamang ang layo mula sa kaibigan ko. Lumabas ang padre de pamilya ng isa sa mga kapitbahay. May bitbit itong itak. Tumakbo ito palapit sa amin. Sa isang kisap mata, etong matandang ito na nasa harapan ko ay bigla na lamang naglaho. Nakita ko ang isang nilalang at sinundan ko na lamang ng tingin dahil sa mabilis nitong pagtakas. Agara namang hinabol ng kapitbahay namin na may bitbit na itak ang nilalang. Sumunod naman ang iba pang mga kalalakihan at nakihabol na rin nun. Pero makaraan lamang ang ilang minuto, bumalik ang mga ito at sa kasamaang palad ay nasugatan lamang umano ng kapitbahay namin sa braso bago ito tuluyang nakatakas. Kinatok ko muli ang pintuan ng bahay ni Ate Miranda. Ate, buksan mo yung pinto. Bumukas naman ito habang umiiyak. Nagsipaglabasan pang ibang mga kapitbahay at inalam kung ano ang nangyari. Habang may nahong kinakausap at pilit na pinapakalma ng mga kababaihang kapitbahay si ate, doon nila napag-alamang ilang araw na palang binabalik-balikan ito ng aswang. Walang epekto rin umano sa aswang na yon ang mga pangontrang bawang at asin na nilalagay ni Ate Miranda palibot ng bahay. Sinabi ko naman sa kanyang huwag siyang mag-alala dahil papagawan ko siya ng pangontra sa aswang kay Lola Ponyang. Nang gabing yon, hindi iniwanan ng iilan sa mga kapitbahay si Ate Miranda. Baka bumalik eh. Sinabi ko sa mga kapitbahay na harapan kong nakita ang itsura nun. At siguradong sigurado akong yun ay walang iba, kundi si Manang Sita, ang bantog na aswang.
Kagad namang sumugod ang mga kalalakihang kapitbahay. Sumama na rin ako sa kanilang pinuntahan. Pero kagaya ng ibang kwento mo, pagdating namin sa bahay ni Manang Sita, wala na ito. Ang pamangkin na lamang nito ang nadatnan namin at kahit na anong piga namin, ayaw nitong umamin. Sinabi rin itong kaninang 6:00 lamang umano ng hapon ay umalis na ang tiyahin niya. Umuwi na yun sa lugar kung saan ito naninirahan. Lahat kami ay hindi kumbinsido sa sinabi ng pamangkin ni Tandang Sita. Malakas ang kutob naming nagsisinungaling at pinagtatakpan lamang nito si Aling Sita noon. At dahil sa ayaw ngang sabihin kung saan ang bantog na aswang, ay binilinan at pinagbantaan na lamang ng mga kapitbahay ang pamangkin nito na sa oras na mamataan si Manang Sita sa baryo, titiyakin nilang papaaminin nila ito at hindi na ito makakalabas pa ng buhay. Ikinuwento ko kay Lola Ponyang ang lahat ng nangyari. Sinabi niya naman sa akin na kung hindi dahil sa bitbit kong langis, malamang sa malamang na biktima na ng aswang si Ate Miranda. Laking tulong umano ang langis na hawak ko dahil sa nabasag umano nun ang sabulag na ginawa ng aswang. Isa pa pala, Sir Seth, kaya pala palagi akong napapansing tila problemado ang lola ko. Sa kadahilan ng buntis pala ang kapatid ko at hindi niya alam kung paano sasabihin sa akin. Nung nalaman ko yon, nadismaya ako dahil sa ginawa niya. Pero syempre hindi kalaunan. Natanggap ko na rin. Magmula rin ang mawala ng matandang kapitbahay namin na yon, wala na ring nababalitaan pang kababalagan na nangyayari sa baryo namin.